Magandang umaga po sa ating lahat at kapayapaan ang sumaatin at nawa ay mapuspos tayo sa umagang ito na pagpapala at espiritu mula sa ating Ama. Sinubukan ko pong gumamit ng guide ko, parang maliit at hindi ko makita. Di po. Sa umagang ito po ay muli akong nagagalak at kayo ay aking nakakasama. Ako po'y naganda ng isang mensahe na kung saan ay nauukol kung paano ang isang magulang ay dapat magpalaki ng tamang pag-uugali para sa kanilang mga anak. Maaari ang mensahe ko ito ay hindi lamang para sa mga magulang at nais ko rin abutin ang isipan at ang kalooban ng ating mga kabataan upang sa gayon ay maging madali ang paglakad natin sa mundong ito sa pamamagitan ng ating pagsunod at pakikipagkooperasyon sa ating mga magulang. Kaya sa umagang ito, ang aking pong naturang mensahe ay pinamagatang kong nurturing godly character in our children is a biblical perspective po. At ginamit ko, hinago ko ang bahagi na ito sa Proverbs 22:6. Alam niyo, napakasalang po talaga na kung saan ay magkaroon ka ng isang anak. Kadalasan yan po ang pinapangarap ng bawat isa. Yung magkaroon tayo ng extension ng ating mga buhay. Yung pong mga anak natin. At kung mapapansin po natin na kung saan ay hindi ganun kadali ang magpalaki o mag-raise ng isang mabuting mga anak. At kinakailangan ng isang magulang ang isang faithful guidance na kailangan gamitin niya upang makapag-produce siya ng isang mabubuti at godly children of God. Sa awit 127, sinabi po dito na ating na kung saan malinaw po sinabi na ang mga bata raw ay siyang mana mula sa ating Panginoon. Kaya't nakakalungkot po na kung saan kapag ka ang isang mana ay napabayaan at hindi makakaparoon sa tamang kapupuntahan, halimbawa na po ang ating tinuran, napakasakit sa isang magulang kapag ka ang kanyang anak ay lumalaking hindi naaayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Ano po ba yung mga hindi naaayon na yun? Yung pagiging hindi nating tagapagsunod, mabuting tagasunod at lingkod ng ating Panginoon. Kaya napakasakit sa magulang that despite of all their efforts, despite of all their hardship, and yet they were not able to produce a godly children of God. See, nais ko pong gamitin ang Proverbs 22:6. Na kung saan ay sinabi po, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Madalas ito ang ginagamit po ng karamihan sa pagtuturo ng kanilang mga anak. Ngunit hindi po ito assurance na kahit po turuan natin ang ating mga anak, ay lalaki pa rin po sila mga
mabubuti ng ayon sa kalooban ng ating mga magulang. Hindi po ito sapat. Nangangailangan ang bawat magulang ng ibayo, doble effort kung paano maituturo yung tamang salita. Ano po ba yung mga dapat nating ituro sa ating mga anak? Dapat nating ituro yung kababalaghan ng ating Panginoon. Yung mga salita na Kanyang binigay at iniwan ay tinuro ng ating mga apostol at sa ngayon ay ating dapat na mapakinggan. Dapat din natin ituro sa ating mga anak ang kahalagahan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga po, kung may samahan niyo po ako sa pagbasa. Sinabi ko rito na hindi po sapat ang katuruan sa Proverbs 22:6 upang umasa tayo na sa ating pagtuturo sa ating mga anak ay magiging mabuti agad sila mga anak. Dito po sa Proverbs 20 ay sinasabi, ang bata man ay magpapakilala o nagpapakilala sa kanyang magagawa kung ang kanyang gawa ay magiging malinis at kung magiging matuwid. So kahit po sa ating kaparaanan bilang mga magulang, ay maaaring ang isang mga anak sa kabila ng ating pagtuturo, gabay at pagmumonitor sa kanila, mayroon pa rin kung lumalabas o hindi sinusunod. Siguro naman po meron tayong mga anak na ibang bata na mga rebelde pa rin, na kapag minsan ay tinuturuan natin, ay lumalaban ang kanilang mga kalooban. Marami po tayo ganyan. Lalo na kung ang katuruan, kaparaanan ng magulang ay hindi po naaayon, naaling sa edad niya, sa kanyang kaparaanan at sa iba't iba pa pong dahilan. Ang Proverbs 22:6 po, gaya na sabi ko, ay hindi assurance. Pero dito po sa bahagi nito, ito po ay nagpapakita na ng kahalagahan o significant action na dapat isagawa ng mga magulang bilang isang Kristiyano.